So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Mitsukushi San Rafael branch para sa update natin. At meron na silang available dito. Ito yung bagong Euromotor Danhari 186. So tingnan nga natin kung ano nga ba ang meron dito. At ito nga pala ay bagong kulay din na nakita natin ngayon. At available din sila ng dalawang unit at dalawang kulay na itong kulay red. At meron din sila dun sa taas na kulay black. So, umpisa na nga natin yung walk around para dito at kung sulit nga ba ngayong 2024 itong motorcycle na to. Ayos na ayos siya. Got a monster inside of me, you better watch out. If your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets cause real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, lots of blood and gore. Always wanting more, freedom from the source. They don't really listen until they feel the force of party. And if you start shit, you be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative. Meow, 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 meow. Kanina pa ako sinusundan Mingming ha. So ayun na nga, dito sa may San Rafael branch ng Mitsukushi, available sila ng dalawang kulay. Ito yung kulay red. Sa taas naman, meron silang kulay black doon. So last time nakita na rin natin yung kulay blue. At yung sa kulay blue, naangasa na ako. Ito palang kulay red na decals, mas maganda rin pala siya. So, ikutan na natin para at least ma-share ko din sa inyo at dun sa mga bago na nakasubaybay or bagong subscriber, at least meron kayong idea na binablog din po natin yung mga iba pang kulay para at least alam nyo kung ano nga ba yung mga pwede nyong bilhin, kung ito nga ba yung gusto nyong bilhin, tapos yung sa color variant, at least meron kayong idea kung ano nga ba yung mga color variant nila. So, ikutan na natin. Let's go. So, ayun nga, sa headlight niya is naka-LED. Ito yung park light. LED. And then, hindi ako sure kung LED nga ba yung bulb niya. Pero naka-bulb type siya. And then, yung kanyang decals talaga, yun yung nagpaganda rito eh. Meron siyang color red and blue and white. And then, meron siyang 186 Danhari dito. Euromotor sa itaas. At meron tayong cowling na kulay black. Okay, malaki yung kanyang cover para sa headlight niya. Pero kung ayaw nyo naman yan, pwede nyo tanggalin. Yung iba kasi talagang tinatanggal yan. And then yung ating signal light, flexible din naman yan. Tapos padahon shape. Meron din tayo ritong telescopic fork. And meron din tayong rubber boots. Ayan. So dito sa part na to, parang pwede kang maglagay dito. Ayan, nakita nyo yung bracket na yan. Ayan. Pwede kayong maglagay dito ng siguro yung frame or bracket para sa mini driving light, or dito sa side na to kung medyo nakakukulangan kayo sa ilaw niya, pwede tayong maglagay dito ng mini driving light. At least marami tayong pwedeng paglagyan. Ayan. So sa kanyang forks, maganda yung kanyang paint job. May mga glitter effect. Yung kanyang fender, metal, naka-drum brake tayo rito, naka-ward spoke din tayo rito, at yung size niya ay 2.75 by 17. Ayan, tube type pa rin naman to. Yung mga ganitong tires, ito talaga yung pangkaraniwan na ginagamit sa mga pampasada. 'Di ba? Alam nyo naman yan. Sa side, yung kanyang decals, ayan oh. Ang ganda eh, no? So last time nakita ko rito, sabi ko rito is para siyang alibata. Ayan o, mga pang tribal yung datingan eh. Tapos meron siyang Danhari 186. And then yung design niya, pa letter E. Ito pala yung kulay blue na to. Tapos paikot siyang ganyan, yung letter E. Yun yung logo ng Euromotor. Okay? So kung gusto nyo tong gawing pampasada, lalagyan nyo ng sidecar. Ayan, built-in na rin siya rito. Meron din tayong lock para at least kapag nag-park tayo sa mall, safe yung ating motorcycle. So, naka-Euro 3 na rin to. Ang ganda ng design para sa kanyang makina. At ito nga pala ay tahimik lang or wala siyang masyadong vibration. Okay? Kasi nga naka-timing chain na to. Okay? So, meron tayo ritong monitoring ng ating oil in case na kailangan natin magpalit or pwede natin i-check dyan. So, ayan, meron tayong naka-emboss na Euromotor na logo nila. Kickstart, maganda rin. Rear brake pedal, napaka-smooth.
solid yung ating tapakan or foot pegs. Ano siya, makapal. And then, combination ng rubber and metal. So, malaki din yung tambucho. Meron tayong cover dito. Metal naman yan. Kulay gray, matte finish na kulay black yung ating pinaka-pipe. And then, maganda rin yung design niya. Ayan. So, 4 yung ating shock dito. At adjustable naman siya. Naka-drum brake din tayo sa likod. Naka-ward spoke. At yung size para dito ay 3x17. Ayun, no? So, meron na rin tayong bracket para sa kanyang top box. Or, pwede nyo paglagyan ng mga gamit. Diba? Meron tayong patungan dito. Ayan. So, sa kanyang taillight, meron din tayo rito LED. Ito yung LED nyo. Ganyan yung design. Ayan, nangialam na tayo. Ayan, ito LED. LED rin to, yung park light na. Pinaka-taillight niya, ito yung nasa gitna. Okay? So, balik natin. Ayan, may reflector. Meron din tayong fender. Ito, plastic, yung pinakalikod. And then, yung lagay ng plate. Ayan. Signal light, flexible din. Padahon shape din. Meron din tayong chain cover. At yung sprocket size ay 428, 42T. Ayan, yung size natin dito. Naka-dual head shifter. Maganda rin. Malapad din yung tapakan. Ang cute na ito. Dito rin ang cute din. Tapos, ito ay 5-speed na. Kung nagtatanong kayo kung ano nga ba yung kanyang gear position, ito ay neutral and then neutral pababa. Magdadagdag kayo. Ito yung tapakan nyo. Okay? So, hanggang 5-speed yan. Meron din pala tayo Euro dito sa kanyang makina. Ganda ng design, ano? 'Di ba? Siyempre, malapad. Tsaka maganda yung kanyang foam. Yun, no? Ganda ng leather. Ang premium nung datingan, meron tayong 186 and 4-stroke. Lagi yan. Sa mga pangpasada or pang ganitong tricycle or pang ganitong motorcycle is meron talaga rito nakalagay kung ilan yung cc niya. Sa likod, meron din pala tayong Euro motor na kulay gold naman. Ayan. So, balik natin. Kasi bago to eh. Ayoko magasgasan yan. Okay? So, makapal yung ating foam mula rider hanggang OBR. And then, malaki din pala yung fuel tank capacity nito. Parang nasa, di ako sure kung 10 to 12 liters. I-check ko yung ating specs para dito kasi meron na tayong specs eh. So, naka-upright position yung ating handlebar, yung ating fuel gauge. Ayan, maganda rin is yung design nito. At least dito may gear indicator siya. 'Di ba? Ayan sa gitna na 1 to 4, 1 to 5. And then speedometer, odometer. Ito yung kanyang neutral, pag naka high beam, signal light, gear indicator na 1 to 5, fuel gauge. Ayan. So, ignition, napakasimple lang. Yung ating USB charging port, meron din tayo rito sa side. Yung mga kanyang switches, ayan, ordinary pa rin naman na ginagamit ni Euromotor. So, dito meron tayong headlight, park light, and off. And then, yung kanyang hazard switch, electric starter, yung grip niya, makapit din, tsaka medyo payat lang. Saktong-sakto lang sa kamay natin, ano. Tapos, mababaw yung kanyang throttle. Ayan, oh. Diba? So, sana makapag-try din tayo nito na matest ride, 'di ba? Siguro soon. And yung clutch, napaka-smooth lang din. Front brake, ayun no. Medyo ito i-adjust lang to kasi nakataas pa siya. So, kailangan pa siyang i-adjust. Ayan, high and low, signal light, busina. Yun na nga, para at least makapag-test ride tayo nito and then mas sound check din natin, busina check, and then yung performance, 'di ba? Yun yung kailangan nating malaman dito. Kasi yun yung talagang mga tanong nung iba. Kung matibay ba, tatagal ba. Kasi meron silang mga, ito na yung pinakamurang 186cc or sa pinakamataas na category nito. 175 kasi yung pinakamataas ng iba. At least itong si Daan Hari 186, siya na yung pinakamura tapos pinakamalakas. Kaya masasabi natin na talagang malakas to. Tapos sulit sa presyo, 'di ba? So, ayun lang. So, puntahan niyo na lang dito sa may
Mitsubishi San Rafael branch para dun sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle. Okay. Got a monster inside of me, you better watch out. If your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets cause real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, lots of blood and gore. Always wanting more, freedom from the source. They don't really understand until they feel the force of hard in. If you start shit, you be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You be chewed up and discarded. And this world. So, upuan din natin itong kulay red ng Daan Hari 186cc. So, Mingming, alis ka dyan, Mingming. Dali, alis ka dyan. Wala, lagot ka dyan. So, yun nga, ganito ang itsura niya kapag naka-side stand. So, mukhang okay din naman siya. Kapag sa mga alanganan, alam niyo yun, mukhang safe naman siya. And 5'2" ang aking height. Sakyan natin kung abot ba ng 5'2". So last time nakapag bike check na rin tayo na ito. Yung kulay blue naman, kung hindi nyo pa napapanood yon. Pero eto, ayan, sobrang tingkayad, sobrang bukaka. Kita nyo naman, itsura ko dito. Pero ang teknik ko kasi dyan is iaangat ko lang yung isa para sa alalay dito sa rear brake. Ayan. So ganyan ang itsura natin. So sa shock, sa harap, medyo yun yung performance niya. Ito yung kagandahan dito kahit sa mga pampasada kasi talaga. Kapag maramihan na yung sakay, maganda yung shock. Sa likod, sobrang tigas, di ba? 4 to di ba? 4 na shock yan. So, ayan, sa turning radius, ayan, malawak din naman siya. O hindi ka naman bibitinin na ito. Di ba? Sa mga likuan or sa mga traffic, okay na okay ito. So, ayan, tingin nyo. Sulit nga ba? So, puntahan nyo na lang dito sa may Mitsubishi San Rafael branch or any branch dyan sa malapit sa inyo kung nasan ka man. Okay? Ayos yan. Siyempre, center stand pa rin natin. Kung madali siyang i-center stand, ayan, ang technique lang naman kasi dyan, i-center stand nyo ng maayos, ilapat nyo muna sa lupa or sa head or sa floor. And then, hawakan nyo dito sa side and then, bigyan nyo ng bigat. Diba? Mas madali siyang i-center stand kahit mabigat yung motor. Ayos. So, yun nga para sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Nagkakahalaga lang naman to ng 69,900 para sa cash. At sa down payment, ipapakita ko na lang din dyan sa screen nyo at yung kanilang installment para sa kanilang terms na 6 months to 36 months. Para at least updated kayo or meron na kayong idea kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle para dun sa mga gustong kumuha ng ganito at sa mga nagtatanong at mga nangungulit kung sulit nga ba ang ganitong motorcycle. Tingin nyo, sulit nga ba yung kanyang presyo at yung looks ngayong 2024? Comment nyo nga yan. Ayos yan, di ba? Nice. So, yun na nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagal niyan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha.